May mga pagpatay na hindi nagsisimula sa isang saksak ng kutsilyo, kundi sa isang ngiti sa entablado at isang pagpisil ng kamay sa gitna ng gabi ng pulutgata. Siya ay isang kilalang-kilalang negosyante. Siya naman ay isang sumisikat na batang mga awit. Inakala niyang ang pag-ibig ang magdadala sa kanya sa tuktok, ngunit sa huli, natagpuan siyang walang buhay at nag-iisa sa kanyang bathtub. Ang dugo'y kumakalat sa puting sahig. At siya, inawit ang kanyang huling kanta sa loob ng bilangguan. Isang patunay na hindi lamang ito isang kaso ng krimen, kundi isang tahimik na himig ng isang babaeng minsay hinangaan. Kalagitnaan ng Disyembre sa Metro Manila. Hindi kasing lamig ng sa Baguio, ngunit ang hangin ay humahagupit pa rin sa mga siwang ng isang abandonadong mansyon sa isang subdivision sa Parañaque. Ang mansyon sa Block 7 Lot 4 na nasa dulo ng isang dead-end na kalye ay matagal nang naging palaruan ng mga bata para sa tagu-taguan. Ngunit sa nakalipas na 2 linggo, iniwasan na nila ito. Hindi dahil sa multo, kundi dahil sa isang kakaibang amoy. Nakatanggap ng ulat ang lokal na pulisya mula sa isang babaeng nagngangalang Aling Nena, isang nagtitinda ng sampagita. Sinabi niyang tuwing dumaraan siya sa mansyon tuwing madaling araw, nakakarinig siya ng ugong ng mga langaw at naaamoy ang malansang amoy na parang tuyong dugo. Nung una, inakala niyang patay na daga lang, ngunit sa loob ng 10 araw, lalong tumindi ang amoy na parabang kumapit na sa mga pader. Nang sirain ng mga pulis ang kandado para makapasok, agad nilang nalaman na hindi ito kaso ng isang patay na hayop. Mabigat ang hangin, puno ng amoy ng pagkabulok, at ang mga itim na langaw ay makapal na nakapalibot sa pinto ng basement na parabang may binabantayang karumal-dumal. 3 pulis na nakasuot ng hazmat suit ang bumaba sa basement. Ilang segundo lang, isa sa kanila ang gumapang paakyat para sumuka sa may pintuan. Ang masangsang na amoy ng isang bangkay na matagal nang nakakulong sa ilalim ng lumang semento ay naging isang bagay na hindi na amoy ng nabubulok na laman, kundi amoy ng isang sumpa. Ang katawan ay natagpuan sa isang mababaw na hukay, tinabunan ng ilang kurtina ng banyo at mga lumang sako ng semento. Ang ulo ay malubhang nasira. Ang bungo ay halos basag, na lumikha ng isang malalim na butas sa kaliwang noo. May bahagyang amoy ng bleach sa paligid na parabang may nagtangkang burahin ang mga bakas ngunit nabigo. Nang buksan ng mga taga-forensic ang kuwelyo ng biktima upang maghanap ng mga senyales ng paglalaban, nakakita sila ng isang mahabang hibla ng buhok na nakakapit sa butones ng polo. Ito ay isang hibla ng buhok ng babae, kulay kayumanggi, buo pa ang follicle sa dulo. At ito ang magiging unang susi sa isang pinagplanuhang kaso ng pagpatay. Si Police Lieutenant Colonel Antonio Tony Vargas ay nakatayo sa gitna ng basement. Ang kanyang surgical mask ay wala ng silbi laban sa amoy ng nabubulok na bangkay. Iginuhit ng kanyang flashlight ang paligid ng mababaw na libingan na tumama sa mga basang bahagi ng semento kung saan nagtatakbuhan ang mga daga at ipis. Malubha na ang pagkabulok ng katawan, ngunit ang kasuotan ay mayroon pa ring ilang natitirang palatandaan. Puting polo na may tatak na Zara, itim na pantalon na gawang Italyano, at sinturong gawa sa balat ng buwaya. Sa loob ng kanyang wallet, may 8 piraso ng 1,000 piso, isang government ID, at isang membership card para sa Manila Golf and Country Club. Ang pangalan sa ID ay Ricardo Ricky Sandoval, ipinanganak noong 1963, residente ng Forbes Park, Makati. Isang pangalang hindi na bago sa Criminal Investigation Unit. Si Ricardo Sandoval, ang may-ari ng isang matagal ng kumpanya ng real estate, ay sikat sa kanyang napakalaking yaman at mga kontrobersyal na pag-aasawa. Tinagurian siyang Ricky Amoy hindi dahil sa mabaho siya, kundi dahil palagi siyang nag-i-spray ng Versace Eros ng sobrang tapang na napapalingon ang sinumang madaanan. Ang lalaking ito ay minsang gumawa ng ingay sa mga balita nang pakasalan niya ang isang batang mang-aawit na nasa early 20s pa lamang na sumikat sa ilang mga music lounge sa Makati. 4 na taon matapos ang kasal,
Halos naglaho siya sa media. Napahilamos si Lieutenant Uncle Vargas. Sinusubukang alisin ang pakiramdam ng bigat sa kanyang batok. Hindi dahil sa bangkay, kundi dahil sa unang pagkakataon sa kanyang 20 taong serbisyo, may nakita siyang kakaiba sa mga mata ng biktima sa isang lumang litrato. Sa mga dokumentong nakalap mula sa tahanan ni Ricardo Sandoval, may isang litratong kuha ilang buwan na ang nakalipas. Sa litrato, ang halos 50 taong gulang na lalaki ay nakaakbay sa isang batang babae, may kulot na kayumangging buhok, matingkad na pulang labi, at nakasuot ng itim na off-shoulder na damit. Ang mukha ng babae ay nakahilig kay Ricardo. Bahagyang nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi. Ang mga mata niya ay parang walang tinitingnan, malamig at walang laman tulad ng isang lawa sa gabi. Ang pangalan ng babae ay Isabela Reyes. Dumating ang mga pulis sa tahanan ni Ricardo Sandoval sa eksklusibong subdivision sa Forbes Park, Makati, tanghaling tapat. Ang 3 palapag na mansyon ay hindi pangkaraniwan sa katahimikan. Ang mga kurtina ay sarado at ilang beses na pinindot ang doorbell ngunit walang sumasagot. Sa tulong lamang ng security guard ng lugar, nabuksan nila ang pangunahing gate. Nakita nila si Isabela na nag-iisang nakaupo sa sofa sa sala. Nakasuot siya ng puting seda na pantulog. Ang buhok niya ay nakapusod at may hawak na libro. Sa harap niya ay isang tasa ng itim na kape na matagal nang lumamig. Lumapit si Latte Col Vargas. Inilapag ang litrato sa salamin na mesa at nagtanong, "Ikaw ba ang asawa ni G. Ricardo Sandoval?" Dahan-dahang tumango ang babae, walang bakas ng gulat, takot o anumang pahiwatig ng sakit o pagkasira. "Gaano na katagal nawawala ang asawa mo?" "Mga 2 linggo na," sagot niya sa isang tonong walang emosyon. "Hindi ko na inireport sa pulis. Madalas naman siyang nawawala ng bigla. Minsan 1 buwan siyang hindi tumatawag. Sanay na ako. Alam mo bang patay na siya?" Natigilan si Isabela. Sa unang pagkakataon, nagbago ang kanyang tingin, hindi kalungkutan, kundi isang maikling katahimikan na para bang nakikinig siya sa isang kantang matagal na niyang kabisado. Patay na pala siya? Tanong niya na parang isang bagay na matagal na niyang alam. Hindi sumagot si Lieutenant Vargas. Ibinaling niya ang tingin sa tasa ng kape. Nandun pa rin ang bakas ng lipstick. Isang matingkad na pulang marka na parang tuyong dugo. Nang gabing iyon, dumating ang resulta ng pagsusuri sa hibla ng buhok. Ang DNA ay eksaktong tumugma kay Isabela. Siya ang huling taong nakasama ng biktima. Siya ang nag-iwan ng bakas sa mismong kwelyo ng kanyang yumaong asawa. At doon nagsimulang lumiko ang kwento sa isang direksyong hindi inaasahan kahit ng mismong investigation team. Ang personal na file ni Isabela Reyes ay walang anumang espesyal sa unang tingin. Buong pangalan, Trinidad Isabela Reyes. Ipinanganak noong 1998, Tubong Cavite. Ang kanyang ama ay isang welder. Ang ina ay isang manggagawa sa pabrika. Nag-aral siya sa isang Conservatory of Music sa Maynila, major sa voice, ngunit huminto pagkatapos ng 3 semestre. Sa edad na 20, nagsimulang magtanghal si Isabela sa mga maliliit na music lounge sa Makati at BGC. Hindi gaanong kahanga-hanga ang kanyang boses. Ngunit mayroon siyang isang malamig na ganda, mga matang hindi ngumingiti, at isang payat na pangangatawan na sapat na para mapalingon ang mga kalalakihan. Iyon din ang panahon kung kailan niya nakilala si Ricardo Sandoval. Ayon sa may-ari ng La Luna, isa sa mga lugar kung saan madalas kumanta si Isabela, sa unang paglitaw ni Ricardo, agad siyang nagpadala ng isang bouquet ng itim na rosas na nagkakahalaga ng libu-libong piso sa entablado. Hindi ito ipinadala sa mga awit, kundi inihagis nang matapos niya ang kanyang huling kanta. "Gusto ko ang boses mo at ang mga mata mo. Katulad ko sila, mailap," sabi ni Ricardo ng gabing iyon, sa gitna ng usok ng sigarilyo at malamyos na tunog ng saxophone. Pagkatapos lamang ng 3 buwan, tinapos ni Isabela ang lahat ng kanyang kontrata sa pagtatanghal. 1 taon pagkatapos noon,
Ikinasal siya kay Ricardo Sandoval sa isang sikat na resort sa Tagaytay. Walang sikat na mga awit na nagtanghal, walang mga bisita mula sa showbiz, puro mga negosyante lamang, mga kasosyo ni Ricardo, at ilang kamag-anak mula sa panig ng babae na hindi na muling nakontak pagkatapos. Nang suriin ng pulisya ang kolog ni Ricardo, isang kakaibang bagay ang lumitaw. 10 araw bago ang tinatayang oras ng kanyang kamatayan, gumawa siya ng dose-dosenang mga tawag sa hating gabi. Lahat ay patungo sa iisang numero. Ang numero ng telepono ay hindi nakarehistro sa isang partikular na tao. Ngunit sa pamamagitan ng data ng lokasyon ng cell tower, natukoy nila na madalas itong nakakasagap ng signal sa isang lugar ng mga paupahang apartment malapit sa isang bus terminal sa Cubao. Ang umuupa sa kwarto ay si Ramon Garcia, ipinanganak noong 1989, isang truck driver. Ngunit ang nakita ng mga pulis nang kumatok sila sa pinto ay isang babaeng nagngangalang Sofia Cruz. Ang babaeng ito ay dating kasamahan ni Isabela sa conservatory. Ikinuwento niya na dati silang matalik na magkaibigan, sabay na kumakanta bilang opening act, magkasamang umuupa sa isang apartment at parehong nangangarap na sumikat. Ngunit mula nang makilala ni Isabela si Ricardo, unti-unti siyang nagbago. Hindi na siya kumokontak, hindi na bumabati at hindi na lumingon kahit isang beses. Hindi ako nagulat nang makita ko ang litrato niya sa balita. Sabi ni Sofia, hindi kumukurap. Nagtataka lang ako kung bakit hindi niya ginawa ng mas maaga. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil kay Lutentong Col Vargas. Tinitigan niya ng malalim si Sofia at nagtanong, "Maaari mo bang ipaliwanag?" Nanahimik si Sofia. Pagkatapos ay dahan-dahang kinuha mula sa isang drawer ang isang lumang telepono. Sa loob ng telepono may nakasave na audio recording. Ang file ay may pamagat na Ricky sinasaktan si Bella Abril. Nang i-play ang recording, bumalot ang isang nakakakilabot na katahimikan sa conference room ng investigation team. Sa garalgal na tunog mula sa telepono, maririnig ang tunog ng nabasag na baso, ang pigil na iyak ng isang babae at ang galit na sigaw ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. "Ako ang bumubuhay sa'yo. Binibigyan kita ng buhay sa bahay na to. Nagsusuot ka ng seda at umiinom ng mamahaling alak. Alam mo ba kung sino ako? Isang hamak na mga awit ka lang tapos sasagutin mo ko?" Narinig ang tunog ng paghampas ng sinturon at isang malakas na hikbi. "Isang salita mo lang. Kaya kitang ipawala sa syudad na to." Mawala na parang bula. Narinig ang papalayo ng mga yapak at isang huling tunog ang paglock ng pinto. Pagkatapos ay katahimikan. Sumandal si Lutento Ol Vargas sa kanyang upuan. Marami na siyang naimbestigahang kaso ng domestic violence. Ngunit ang mga kaso kung saan ang babae ay masyadong matagal na nanahimik ay palaging ang pinakamahirap hulaan. Si Isabela ay ikinulong sa isang hawlang gawa sa pelus. Isang magandang hawlang na babalutan ng ginto, payapa ngunit kasing lamig ng isang sementeryo. At tila nagplano siyang sirain ito. Ang unang pagkakataon na nakaramdam si Isabela ng takot kay Ricardo ay isang gabi sa huling bahagi ng Hunyo. Sa labas, bumubuhos ang ulan at sa sala ng kanilang mansyon sa Forbes Park, nakaluhod siya sa malamig na sahig na marmol. Ang kanyang pisngi ay may marka pa rin ng basag na baso ng alak. Nag-away sila dahil sa isang bagay na tila maliit. Nais ni Isabela na sumali sa isang charity music night na inorganisa ng isang dating kaibigan, ngunit hindi pumayag si Ricardo. Hindi siya sumigaw o nagmura. Nagbuhos lang siya ng alak, nagsindi ng sigarilyo, at dahan-dahang nagsalita. "Gusto mong bumalik sa mumurahing mundo na yon? Sige. Pero bukas, huwag kang tumawag sa driver para ihatid ka. Maglakad ka, at yung bank card na binigay ko sa'yo, kakanselahin ko." Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na gunting na pumutol sa buhay na inakala ni Isabela na ipinagkaloob sa kanya. Mula noon, lahat ng tinatawag na kalayaan ay naglaho sa bahay na iyon. Wala siyang sariling telepono.
Lahat ng tawag ay kailangang dumaan sa isang assistant. Hindi siya maaaring lumabas nang walang kasamang driver o katulong. Ang kanyang pasaporte ay kinuha. Bawat buwan, binibigyan siya ng maliit na halaga na tinatawag na personal na gastusin. Ngunit lahat ng resibo ay kailangang may kumpirmasyon. Sa mata ng ibang tao, si Isabela ay isang mapalad na babae. Nasa kanya na ang lahat. Isang mayamang asawa, malaking mansyon, mga damit na may tatak, at mga litrato ng paglalakbay na parang postcard. Ngunit sa katotohanan, nabubuhay siya na parang isang ibon na pinutulan ng pakpak, araw-araw na kumakanta ng isang love song na walang nota. Noong Oktubre ng taong iyon, nabuntis si Isabela. Inakala niyang magbabago si Ricardo dahil sa sanggol, ngunit hindi. Mas lalo siyang naging kontrolado, mainitin ang ulo at dominante. Isang beses, nang makita niyang nag-text si Isabela kay Sofia gamit ang isang lumang Facebook account, hinablot niya ang telepono at itinapon sa aquarium. "Ipagmamalaki mo ang anak ko sa mga walang kwentang yan?" Pasigaw niyang sabi. "Gusto mo siyang lumaki sa squatter na pinanggalingan mo?" Nang gabing iyon, dinugo si Isabela ng malakas at nawala ang sanggol. Sinabi ng doktor na kailangan niyang magpahinga, ngunit kinabukasan din ay iniuwi siya ni Ricardo. At mula ng gabing iyon, nagsimulang manahimik si Isabela. Wala nang luha, wala nang pakiusap, wala nang paglaban. Tanging mga matang malamig na parang yelo at mga gabing walang tulog sa balkonahe ng ikatlong palapag kung saan tinitingnan niya ang natutulog na syudad na parang isang karagatang lumunod sa kanya. Isang gabi, kalagitnaan ng Disyembre, habang mahimbing na natutulog si Ricardo matapos ang isang gabi ng paglalasing, unang beses na pumasok si Isabela sa kanyang opisina. Hindi siya naghanap ng pera o susi. Iba ang hinahanap niya. Ang laptop ni Ricardo ay walang password. Sa hard drive, may dose-dose ng mga audio recording, screenshot, mga pag-uusap, impormasyon sa bangko at mga pekeng account. Isang folder ang malinaw na may label. Paglipat ng pera sa Singapore sa pamamagitan ng shell company na Min Tien Logistics. Ang pangalan ng direktor ay isang babaeng nagngangalang Teresa Lim na hindi pa nakikilala ni Isabela, ngunit nakita na niya ang pangalan sa listahan ng mga bisita sa isang Christmas party noong nakaraang taon. Maingat niyang kinuhanan ng litrato ang bawat pahina gamit ang isang maliit na kamera at pagkatapos ay inilipat ang lahat sa isang USB drive na ikinabit niya sa likod ng kanilang wedding picture na nakasabit sa sala. 3 araw pagkatapos, sumulat siya ng isang liham at ipinadala sa isang katulong sa address ni Sofia. Ang liham ay may isang linya lamang. "Kung mawala ko, hanapin mo ang wedding picture." Iyon ang sandaling sinimulan ni Isabela ang kanyang plano. Wala nang malabong mga iniisip, wala nang paghingi ng tulong sa batas, wala nang pag-asa para sa pagbabago. Nagsimula siyang magbasa ng mga libro sa psikolohiya, nag-aral tungkol sa mga lason na mahirap matukoy at naghanap ng mga paraan upang sirain ang ebidensya. At higit sa lahat, natutunan niyang magpanggap na mahal pa rin ang kanyang asawa. Mas madalas na siyang ngumiti, mas nakikipag-usap at inaalagaan siya na parabang walang anumang sama ng loob na umiral. Hindi inakala ni Ricardo na ang bawat pagkain, bawat baso ng alak, bawat gabi ng pagsasama ay isang hakbang sa isang laro ng chess na hindi niya kailanman inasahan. Ang pangalawang mansyon ay matatagpuan sa isang tahimik na sulok ng Alabang. Hindi tulad ng kanilang pangunahing tahanan, ang lugar na ito ay bihirang puntahan. Noong una, binili ito ni Ricardo para paupahan, ngunit nanatili itong bakante sa loob ng mahigit 2 taon na may naglilinis lamang isang beses sa isang buwan. Alam ito ni Isabela at nagplano siyang dalhin doon si Ricardo ng tuluyan. Nang hapong iyon, sinabi niya sa kanyang asawa na nais niyang ibalik ang kanilang dating sigla at iminungkahi na pumunta sila sa ibang lugar upang makalayo sa mga katulong, driver at sa nakakasakal na kapaligiran. Noong unay nag-atubili si Ricardo, ngunit sa huli ay napalambot siya ng hindi pangkaraniwang tamis ng kanyang asawa. Dumating sila sa mansyon sa gabi.
Inihanda na ni Isabela ang lahat mga kandila, ang paboritong Italian red wine ni Ricardo, jazz music, at isang bote ng dinurog na pampatulog na walang kulay at amoy. Alam niyang gusto ni Ricardo na uminom ng alak na may yelo at lalo siyang hindi maghihinala kung makikita siyang tumitikim din. Bandang 9:00 ng gabi, nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo. Inalalayan siya ni Isabela paakyat sa ikalawang palapag, inihiga sa kama na may puting kumot at tahimik na umupo sa tabi niya hanggang sa unti-unting bumagal ang kanyang paghinga. Tumayo si Isabela, bumaba sa basement at binuksan ang takip ng isang lumang tangke ng tubig na abandonado na. Nilinis na niya ito 2 linggo nang nakalipas, gamit ang guwantes na goma at gasolina para alisin ang amoy. Isang rolyo ng asul na trapal, mga plastic zip tie, isang kutsilyo para sa karne, at isang bag na tela na naglalaman ng mga gamit mula sa ospital na ninakaw mula sa isang kaibigang nurse. Umakyat siya at tiningnan si Ricardo na nakahiga ng patagilid, humihinga ng malalim at pantay. Bahagyang nakabukas ang kanyang mga mata at sa kanyang mga labi ay may bakas pa rin ng pulang alak. Pagkatapos ay kinuha niya ang unan sa tabi niya. Walang sigaw, walang pagpupumiglas, tanging ang unti-unting paghinto ng hininga at isang tuyong tunog nang malaglag ang Rolex na relo mula sa kanyang kamay at tumama sa gilid ng kama. Nakatayo siya roon, tinitingnan siya, walang nararamdaman, walang kasiyahan, walang sakit. Isang walang hanggang kawalan lamang sa kanyang dibdib. Hindi agad itinapon ni Isabela ang bangkay. Alam niyang kailangan niyang maglinis ng mabuti, burahin ang mga fingerprint, i-lock ang mga pinto gamit ang isang backup na fingerprint at patayin ang mga security camera bago dumating at pagkatapos umalis. Lahat ay bahagi ng plano, ngunit nagkamali siya sa isang napakaliit na bagay. Nang tanggalin niya ang polo ni Ricardo para palitan, hindi sinasadyang nakalmot ng kanyang kuko ang balat nito, isang manipis na gasgas, ngunit may bahagyang dugo. Pinunasan niya ang dugo ng tissue, inilagay sa isang plastic bag ngunit may isang bagay siyang nakalimutan sa ilalim ng kuwelyo ng puting polo. Isang mahabang hibla ng kanyang buhok ang naiwan. Ang buhok ay may kaunting amoy ng mint shampoo at alikabok ng makeup at iyon ang tanging bagay na wala sa plano. Hinaumagahan, tinawagan niya ang assistant ni Ricardo. Sinabing bigla ang nagpunta ang kanyang asawa sa Singapore para sa isang business trip, iniwan ang kanyang telepono at humiling na wag istorbohin. Pagkatapos, nag-post siya sa kanilang group chat. Sa wakas, makakapagpahinga na rin. Umalis na siya, malaya na akong huminga. Sa kanyang social media, nag-post siya ng isang lumang litrato nilang dalawa sa Baguio, tinag si Ricardo. Ang caption ay, maikli lamang, lahat ay lilipas din. Pagkaraan ng 3 araw, nagsimulang umamoy ang bangkay. Kahit na nilinis ng bleach at gasolina, walang makakapigil sa pagkabulok. Isang kapitbahay sa likod ang nakaamoy ng masamang amoy mula sa mansyon at nag-report sa administrasyon ng subdibisyon. Nang sirain ng security at lokal na pulisya ang pinto ng basement, natagpuan nila ang katawan na nakabalot sa trapal, nakabaon sa isang selyadong silid na walang kuryente at bentilasyon. Isang katawan na halos hindi na makilala. Isang maliit na gasgas na may bahid ng dugo at isang mahabang hibla ng buhok sa puting kwelyo. Nang gabing iyon, hinilala ng forensic team ang biktima bilang si Ricardo Sandoval, 46 taong gulang, isang real estate magnate. Pansamantalang isinara ng pulisya ang lugar. Habang marami ang naghihinala na ito ay isang kaso ng robbery homicide, napansin ni Police Captain Mateo Cruz na maraming beses nang nakalutas ng mga komplikadong kaso ang mahabang hibla ng buhok. Walang lalaking magnanakaw na may ganito kahabang buhok, sabi niya. Ang naiwang pabango ay pabango ng babae, mamahalin na may halong pampatulog. Hindi ito pagnanakaw, ito ay planado. Pagkalipas ng 36 na oras, ang listahan ng mga suspek ay lumiit sa 2. Isang katulong na dati ng sinisante at ang asawa ng biktima, si Isabela.
Ipinatawag siya isang hapong malakas ang ulan habang naghahanda siyang buksan muli ang isang lumang music lounge. Ang silid ng interogasyon ay nasa ilalim ng basement ng police headquarters sa Taguig. Soundproof na mga pader, malamig na puting ilaw, walang bintana, walang oras. Sa mesa ay isang bote ng mineral water, isang transcript ng testimonya at isang kamera na kumukuha mula sa isang sulok. Inimbitahan si Isabela bilang isang person of interest, walang posas, walang bakal na upuan ngunit may tensyon sa hangin. Umupo si Captain Mateo Cruz sa tapat niya. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kunot, ang buhok ay kulay abo na. Hindi siya agad nagtanong, tinitigan niya lang si Isabela ng matagal. Pagkatapos ay inilapag niya sa mesa ang isang litrato. Ito ay isang litrato ng bangkay ng kanyang asawa sa crime scene. Hindi tumingin si Isabela. Nanatili siyang nakatitig ng diretsyo. Saan madalas pumunta ang asawa mo nang hindi dala ang kanyang telepono at wallet? Madalas siyang makalimot, sagot niya. Minsan, kahit sa grocery lang sa baba ng kondo, wala siyang dalang kahit ano. Kailan mo huling nakita ang asawa mo? 3 araw bago siya mamatay. Sinabi niyang may bigla ang business trip. Hindi ko alam kung saan. Sumama ka ba? Bakit hindi? Ayaw niya. Hindi ako nakikialam sa mga business deal niya. Nanahimik si Captain Cruz. Binuksan niya ang file at kumuha ng isa pang litrato. Isang crime scene photo na nagpapakita ng isang patak ng dugo at isang mahabang hibla ng buhok. Natagpuan namin ito sa ilalim ng kuwelyo niya. Ang buhok ay may DNA na tumutugma sa sample mula sa suklay sa inyong kwarto. Napangguzo si Isabel Langunit, hindi nagsalita. Nakahanap din kami ng bakas ng isang uri ng pampatulog na hinalo sa red wine. Isa sa mga bote na ito ay binili gamit ang credit card na nakapangalan sa iyo. Tumingin siya sa malayo. Nagtanong si Captain Cruz ng huling tanong, ang pinakamahalagang tanong. Ninais mo na ba siyang mamatay? Ngumiti si Isabela ng napakaliit, napakatabang. Walang sinumang nabubuhay kasama ang isang lalaking mas matanda sa iyo ng 20 taon na hindi naisip iyon. Ang interogasyon ay tumagal ng 2 oras. Walang pag-amin, walang luha, ngunit wala ring pagtanggi. Nang gabing iyon, humingi ng search warrant ang pulisya para sa apartment ni Isabela sa isang high-end na condominium sa BGC. Sa banyo, natagpuan nila ang isang plastic bag na naglalaman ng mga tissue na may bahid ng dugo. Sa washing machine, may ilang hibla pa ng buhok na kapareho ng natagpuan sa crime scene. Sa kanyang vanity table, may isang bote ng bihirang mint-scented na pabango na tumutugma sa amoy na naiwan sa kwelyo ng biktima. Ngunit lahat ng ito ay circumstantial evidence pa rin. Walang murder weapon, walang dugo sa kanyang mga kamay, walang testigo. Hindi tumakas si Isabela. Bumalik pa nga siya sa music lounge ilang araw matapos siyang palayain. Umupo siya sa piano at tinugtog muli ang mga lumang jazz pieces na naging simula ng kanyang relasyon kay Ricardo. Isang freelance journalist ang lumapit sa kanya at nagtanong kung sinusubukan niyang mamuhay na parang walang nangyari. Sumagot siya, "Hindi ako namumuhay na parang walang nangyari. Namumuhay ako na parang hindi siya umiral." Hindi nagmamadaling arestuhin ni Captain Cruz si Isabela. Alam niyang ang kasong ito ay hindi kailangan ng bilis. Kailangan ito ng katiyakan. Inutusan niya ang forensic team na suriin muli ang maliit na gasgas sa leeg ng biktima. Sa ilalim ng pasa dahil sa pagkakasakal, may isang kalmot na iniwan ng isang matulis na kuko. Sa isang maliit na kahon sa vanity table ni Isabela, natagpuan nila ang 3 peking kuko. Isa sa mga ito ay may maliit na tuyong dugo na hindi makikita ng mata. Nang suriin ang DNA, ang resulta ay tumugma sa dugo ni Ricardo Sandoval. Nang gabing iyon, isang warrant of arrest ang nilagdaan. Nang dumating ang mga pulis, nakaupo si Isabela at nagbabasa sa balkonahe ng kanyang ika, 18 palapag na unit. Hindi siya nagulat, hindi lumaban, at hindi nagsalita. Nang isakay na siya sa sasakyan, lumingon siya kay Captain Cruz at sinabi, "Hindi kayo makakahanap ng pagsisisi sa akin. Totoo,
4 na taon ko nang hinihintay ang pagkamatay niya. Ang Correctional Institution for Women sa Mandaluyong ay isang lugar na walang salamin, walang pabango, walang jazz music at walang piano. Ngunit si Isabela, na dating bituin ng mga music lounge, ay hindi nagpakita ng takot nang pumasok siya. Inilagay siya sa isang selda kasama ang 8 iba pang babae. Karamihan ay mga kriminal sa droga o pagnanakaw. Sa unang araw, may nagtanong sa kanya, "Totoo bang pinatay mo ang asawa mo?" Ngumiti siya at nagtanong pabalik, "Marunong ka bang tumugtog ng gitara?" Nanahimik ang buong selda. Walang nakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng sagot na iyon, ngunit mula noon, walang nangahas na saktan siya. 3 araw pagkatapos, natuklasan ng isang guwardiya na isinusulat muli ni Isabela ang kanyang salaysay sa toilet paper, hindi para bawiin ang kanyang sinabi, kundi parang nagsusulat ng isang script. Pinalitan niya ang kanyang pangalan ng isang karakter na nagngangalang Celeste. Ang pangalan ng kanyang asawa ay ginawang Senyor Joaquin at nagdagdag siya ng mahahabang internal monologues. Isang guwardya na dating nag-aral ng literatura ang nagtabi ng mga sulat nang mabasa niya ang isang bahagi, "Hindi kita pinatay sa kutsilyo o sa lason. Pinatay kita sa bawat tahimik na pagtingin sa baso ng alak tuwing gabi kapag lasing ka. Sa bawat pagkakataong iyon, hinihiling kong sana'y dugo mo ang alak na iyon." Isinara niya ang folder at iniwan sa kanyang mesa. Ang abogadong kinuha ng pamilya ni Isabela ay dumalaw sa kanya. Nang makitang hindi man lang nag-aalala ang kanyang kliyente, nagtanong siya, "Naiintindihan mo ba kung ano ang pinakamataas na parusa para sa krimeng ito?" Tumango siya, "Habang buhay na pagkabilanggo o parusang kamatayan. Depende kung paano mo kukumbinsihin ang korte." "Hindi ka ba natatakot?" "Hindi. Dahil kahit noong buhay ako, hindi naman ako tunay na nabuhay." "Anong depensa ang gusto mong gamitin ko? Self-defense? Pag-aaway?" Tumingin si Isabela ng diretsyo. "Gusto kong ikwento ninyo ito na parang isang malungkot na kanta. Hindi ko kailangan ng laya, kailangan kong maintindihan." Nang matanggap ni Captain Cruz ang huling report ng investigasyon, matagal siyang nakaupo sa kanyang opisina. Sa kanyang mesa ay isang itim at puting litrato ng isang babaeng may malamig na mga matang walang pag-ibig, walang puot. Tanging ang kawalan ng isang kaluluwang matagal nang natulog sa paghihintay. Isinulat niya sa dulo ng file ang isang pangungusap. Ang pagpatay na ito ay hindi dahil sa galit. Pumatay siya dahil hindi na siya naniniwalang mabubuhay pa siya ng isa pang araw. Sa araw ng paglilitis, nakasuot si Isabela ng puting damit na bigay ng bilangguan. Ang buhok niya ay nakatali at walang make-up sa mukha. Ngunit nang pumasok siya sa courtroom, lahat ng naroroon, mga reporter, pulis, taga-usig, ay nakaramdam na para siyang nakatayo pa rin sa isang entablado. Tinanong ng hukom, mayroon bang nais sabihin ang akusado bago igawad ang sentensya. Tumango si Isabela. "May isinulat akong kanta para sa sarili ko, pero walang piano dito, kaya sasabihin ko na lang. Minsan, ako'y isang asawa. Ako'y isang mapangarapin. Inakala kong kung magtitiis ako ng matagal, magbabago ang lahat. Ngunit may mga hawlang gawa sa ginto, nakalagay sa gitna ng sala, nakasabit sa penthouse. Ngunit hawla pa rin, at ang ibon sa loob ay maaaring mamatay o kagatin ang may-ari. Pinili kong kumagat, hindi dahil malakas ako, kundi dahil hindi na ako natatakot." Nanahimik ang buong courtroom. Hindi isinulat ng hukom ang mga salitang iyon sa record, ngunit na-record ito. Iyon ang pinakatahimik na bahagi ng isang paglilitis sa loob ng 6 na taong karanasan ng court stenographer. Nang igawad ang habambuhay na pagkabilanggo, yumuko si Isabela, hindi umiyak, hindi nagpasalamat. Pumikit lamang. Nang gabing iyon, sa bilangguan, humingi siya ng papel at nagsulat ng isang liham na walang padadalhan. May ilang linya lamang, "Hindi ka namatay sa basement. Namatay ka sa loob ko, 4 na taon na ang nakalipas. At inilibing kita araw-araw sa pamamagitan ng sarili kong mga ngiti,
3 buwan matapos igawad ang sentensya, inilipat si Isabela sa isang pasilidad para sa mga bilanggo na may mabibigat na kaso. Sa loob, hindi siya gumawa ng gulo, hindi nakipag-away, at hindi nakipag-usap sa sinuman ng higit sa 3 pangungusap maliban kung kinakailangan. Tuwing umaga, mas maaga siyang gumigising sa lahat. Nakaupo sa kanyang kama, nakatingin sa parihabang bintana kung saan makikita ang ilang damo na tumutubo sa gitna ng lumang semento. Sinabi minsan ni Warden de la Cruz, isang babaeng nasa katanghalian na istrikto pero patas, hindi siya katulad ng ibang mamamatay tao na nakita ko. Walang pagsisisi, walang pagdurusa, pero wala ring pagmamalaki. Para bang matagal na siyang walang ikawawala. May isang lumang recreation room sa bilangguan kung saan may isang digital organ na gasgas na at may ilang sirang teklado. Isang araw, inatasan si Isabela na linisin ang silid na iyon. Nang dumaan si Warden de la Cruz, nakita niya si Isabela na tahimik na nakaupo sa harap ng organ, hindi tumutugtog, hinahaplos lamang ang bawat teklado na para bang nagbabasa ng isang kwento. 3 araw pagkatapos, dinalhan siya ng warden ng isang lumang gitara. Kinakalawang na ang mga kwerdas at bahagyang baluktot ang leeg. Ngunit nang tumunog ang unang nota mula sa recreation room, maraming guwardya ang natigilan sa pasilyo. Walang kumanta, walang pumalakpak, ngunit nanatili silang nakatayo na parang takot na mabasag ang isang marupok na bagay sa gabi. Nagsimulang magsulat muli ng musika si Isabela, walang nota, walang liriko, tanging mga pamagat lamang na isinulat sa likod ng pakete ng sigarilyo o balat ng instant noodles. May mga kantang may pamagat, na isang gabi na wala ka, ang aking Disyembre, at ang kanta para sa taong unang nakalimot sa akin. Isang araw, ibinigay niya ang isang kantang walang pamagat kay Warden de la Cruz. Sa papel, may ilang nota lamang at isang pangungusap. Para ito sa taong dati kong tinawag na Papa. Nang tanungin ng warden, buhay pa ba ang tatay mo? Umiling siya. Namatay siya noong 11 anyos ako, pero isang beses ko lang siya iniyakan. Kasalanan ko iyon. Isang hapon, sa isang pangkalahatang pagtitipon, hinilingang tumugtog si Isabela. Umakyat siya sa entablado, sa harap ng mahigit 50 babaeng bilanggo. Ngunit hindi siya tumugtog ng anumang pamilyar na kanta. Tumugtog siya ng isang instrumental na piyesa, putol-putol, na parang ang sumulat nito ay hindi sigurado kung may sapat pa siyang oras para ituloy. Nang matapos ang kanta, walang pumalakpak. Isang batang bilanggo ang bumulong sa kanyang katabi. Hindi ko maintindihan ang tinutugtog niya, pero nilalamig ako. 4 na buwan pagkatapos, inatasan si Isabela na magturo ng musika sa mga batang bilanggo bilang bahagi ng isang rehabilitation program. Hindi siya tumanggi, ngunit hindi rin siya nagpakita ng tuwa. Sa unang klase, sinabi niya sa kanila, "Hindi ko kayo tuturuang maging artista. Tuturuan ko kayong marinig ang sarili ninyong boses. At kung mapalad kayo, maisusulat ninyo ito bago ito maglaho." Noong Setyembre, isang charity organization ang dumalaw sa bilangguan at humiling na i-record ang ilang mga likha ng mga bilanggo. Ayaw sanang sumali ni Isabela, ngunit pinilit siya. Tumugtog siya ng isang kantang walang pamagat, pagkatapos ay umalis sa recording room ng walang imik. 8 linggo pagkatapos, ipinalabas ang kanta sa isang lokal na istasyon ng radyo sa isang segment na Melodies from Behind Bars. Walang nakakaalam kung sino ang sumulat nito. Ang pamagat lamang ay pansamantalang ginawang siyam na tahimik na kumpas. Nang matapos ang kanta, sinabi ng radio host, ang babaeng sumulat ng kantang ito ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa pagpatay, ngunit nag-iwan siya ng isang bagay na hindi magawa ng maraming malayang tao. Isang piraso ng musika na nagpapatigil sa atin para manahimik. Oktubre, 1 taon pagkatapos, mas malakas ang ulan kaysa sa dati. Ngunit isang araw, may isang lalaking dumating para dumalaw. Tiningnan ng guwardya ang kanyang ID at ang kanyang mukha. Napangiti siya. "Hinahanap mo si Isabela Reyes?" Halos 8 taon na siyang walang dalaw.
Tumango ang lalaki. Ako ang kuya niya. Nang tawagin, walang gaanong reaksyon si Isabela. Tumayo lang siya at naglakad na parang papunta sa gym. Sa visiting area, naghihintay na ang kanyang kuya, si Miguel. Nang pumasok si Isabela, tumayo ito ngunit walang sinabi. Matagal siyang tinitigan ni Isabela bago nagsalita. Buhay ka pa pala? Tumango si Miguel. Buhay, pero hindi na isang mabuting tao. 8 taon na ang nakalipas. Nang arestuhin siya, si Miguel ang tanging miyembro ng pamilya na hindi dumalo sa paglilitis. Tinanong niya, bakit ngayon ka lang dumating? Nanahimik si Miguel. Pagkatapos ay inilagay sa mesa ang isang lumang notebook. Nahanap ko to sa mga lumang gamit ni nanay. Sinulat mo nung high school ka. May isang bahagi kang sinulat na kung isang araw ay mawala ka, ang unang taong gusto mong makita ay ako. Tiningnan ni Isabela ang notebook. Tanga lang ako noon. Huwag kang maniwala sa isang batang nangarap maging mga awit dahil akala niya ang entablado ay isang lugar kung saan ka mamahalin. Inilagay ni Miguel ang kanyang kamay sa salamin. Hindi ako pumunta para magpatawad o para magtanong kung bakit. Gusto ko lang malaman kung tao ka pa o isang basyong walang laman. Tiningnan siya ni Isabela. Hindi ko alam. Pero sa tuwing nagsusulat ako ng kanta, naririnig ko pa rin ang isang boses na kumakanta sa isip ko. At hindi ako yon. Ito yung 16 taong gulang na babaeng nakaupo sa likod ng bisikleta mo tuwing uwian. Kinuha ni Miguel ang isang maliit na piraso ng papel. Hindi ako kasing galing mong magsulat ng liriko. Pero kung nagsusulat ka pa, subukan mong ilapat ito. Kinuha ni Isabela ang papel, binasa ito ng mabilis at inilagay sa kanyang bulsa. Bago umalis, huling beses siyang tiningnan ni Miguel. Huwag mong hayaan na tawagin ka nilang mamamatay tao habang buhay. Gumawa ka ng isang bagay. Kahit maliit, kahit walang makakaalala. Tumango si Isabela. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, nabasa ang kanyang mga mata. Nang gabing iyon, sa recreation room, umupo siya sa lumang organ at tinugtog ang mga nota. Dahan-dahan, ang kanta ay pinamagatang Ang Ako sa hinaharap na ayaw ng kumanta. 3 buwan pagkatapos ng pagdalaw, sumali si Isabela sa music club ng bilangguan. Isang tagsibol. Sa isang art program, itinanghal niya ang isang kantang isinulat niya. Simple lang ang kanyang pagpapakilala. Isang kanta para sa mga nabubuhay pa. Ang kanta ay nagsimula sa mga lirikong bigay ng kanyang kuya. Minsan akong nangarap ng kulay asul, ngunit abo ang naiwan. Siguro kaya ang mga mata ko'y wala nang sinasalamin. Pagkatapos noon, kumanta siya. Pagkatapos ng araw na iyon, 2 bilanggo ang umiyak. Kuwento ng isang guwardya, isang pumatay sa asawa, isang sumaksak sa kaibigan dahil sa pera. Sinabi nila na bigla nilang naramdaman na hindi lang sila mga kriminal. Sila ay mga taong minsan nang nagmahal, minsan nang nangarap. 4 na taon pagkatapos noon, pinalaya si Isabela dahil sa magandang asal. Lumabas siya isang hapon ng Mayo. Walang sumundo sa kanya. Naglakad siya papunta sa isang bus stop, nag-iisang nakaupo. Isang bata ang nagtanong, "Saan po kayo pupunta?" Ngumiti siya. Hahanap ng lugar kung saan pwede ulit kumanta. Maraming taon pagkatapos, sa isang maliit na cafe sa Baguio, may isang babaeng nasa katanghalian ang kumakanta tuwing Biyernes ng gabi. Mahina na ang kanyang boses, marami ng kunot sa muka. Ngunit kapag kumakanta siya, lahat ay nananahimik. Ang kantang madalas niyang kantahin, Ang Ako sa hinaharap na ayaw ng kumanta. Walang nakakaalam kung sino ang sumulat nito at walang nakakaalam na sa tuwing inaawit niya ang huling linya dahil ang pangarap ay hindi kailangan ng manonood, isang taong nakakaalala lamang ang kailangan palagi siyang tumitingin sa pintuan kahit na hindi niya pa nakikita ang kanyang kuya na nakatayo roon.